Rapani, mga mahal, tayong lahat ay dumalangin sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay, hingin po natin ang patnubay ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, dakila ka ang banal sa amin. Sa araw na ito, O Diyos, kami nagpapasalamat. Mahal na Panginoon, sa iyong banal na presensya, ang banal, O Diyos, sa aming pagsamba, mahal na Panginoon, salamat po. Salamat, O Diyos, mahal na Panginoon, sa buong maghapong ito, narito ang minamahal ang mga anak. O Diyos, handang makinig ng mga salita mo, Ama. Sa ganang akin po, wala akong magagawa, O Diyos, Lord God, hallelujah. Ako po'y nagpapakumbaba sa iyong paanan, mahal na Panginoon, sa Pangunat Panalangin namin, beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, samahan mo ko, Amang Banal, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Langis mo salita, Amang Banal, bigyan mo ng pananampalataya, ang mga makikinig lalo at mga baguhan, mahal na Panginoon, O Lord Jesus. Pagpalain mo kaming lahat. I bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, minamahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At bagong lahat, mga kapatid, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri po, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pong napakabait na Ama sa langit, mga mahal, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. And I give the all honor po, mga mahal, respect sa ating beloved parents in the Lord. Ating pag-aalala, mga mahal, sa kanilang mga ginintuang naturot aral sa ating lahat. Mga kapatid, salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga mahal, tayo lahat ipinagpala ng dakilang Diyos. At ganoon din po, mga mahal, nais kong batiin ang kanilang minamahal na mga anak. The whole Almeida family, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga mahal. At sa lahat po, mga kapatid, ng ating mga kapatiran sa dakong ito ng Bataan, mga mahal, Maribeles, mga kapatid. At sa lahat ng ating mga baguhan, mga minamahal ko. At sa ating mga bisita, mga kapatid, purihin ang mga Panginoon. At ganoon din po sa ating mga viewers, mga kapatid, sa mga sandaling ito, mula sa ating bansa at sa labas ng ating bansa, mga kapatid. Sama-sama po tayo, mga mahal, sa ating pag-aaral ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. At mga minamahal, 2 Peter po, chapter 3, verse 18. At isunod na po natin yung 1 Peter, chapter 2, verse 2. Mga minamahal, basahin po natin ating mga Bible reader. Amen. Dito po sa aklatang unang Pedro, kapitulo 3, versikulo 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. 1 Peter chapter 2, verse 2. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal, ating nabasa, mga kapatid. Praise God. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Wait, mahal. Grow in Christ, mga kapatid, ang ating pong tatalakayin. Magsilago tayo sa ating mahal na Panginoon Kristo. Say, praise the Lord, wait, mahal. As newborn babe, sabi rito, desire the sincere milk of the Word, that ye may grow thereby, mga kapatid. Ayun, mahal, muli mga kapatid ko, ating babalikan yung ating napag-aralan ng Friday. Nabalitaan natin, may mahal, ng mga sunod-sunod, mga kapatid, ng mga lindol. Ano po? Mga nangyaring lindol. May mahal, doon po sa dako ng Cebu, sa dako po ng Baguio, may mahal, sa dako po ng Davao, at sa iba't ibang mga probinsya, mga mahal, na hanggang ngayon, may mga aftershock po, mga kapatid, na ating nararamdaman. Ano po, mga mahal. At ito po'y katulad ng sinabi ko, mga mahal, hindi tayo dapat matakot. Amen. Mga anak ng Diyos, lahat magsabing, praise the Lord. Ito po'y panawagan ng ating mahal na Panginoon, panawagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, sa lahat ng tao. Mga mahal, na para paglingkuran na siya, mga kapatid ko.
So huwag tayong matakot. Ang sabi nga ng Isaiah 41 verse 10, na paboritong versikulo natin, beloved, honorable pastor, may mahal, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, I will help thee, and I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Huwag ka matakot, sabi ng dakilang Diyos, sapagkat hawak ko ang iyong kamay. Say, praise the Lord, may mahal. Hallelujah. Hindi tayo hayaang mapahamak ng dakilang Diyos, mga kapatid. Kasi kapag nagpatalo ka, mga mahal, sa takot, sa panahon katulad nito, mga mahal, nagpagapi ka sa takot, mga kapatid ko, dahil sa mga pangyayari ngayon, may stuck ka dyan, mga mahal. Hanggang sa mawala ka sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya, mga mahal, hawiin natin yan. Halisin natin yan, mga minamahal ko, sapagkat yan po, mga kapatid, ay sign lamang na malapit na tayong tubusin ng dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Malapit na tayo, mga minamahal, kunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat natin gawin, mga minamahal, maging busy tayo sa gawain ng dakilang Diyos, mga kapatid. Tayo po'y magpakaabala, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Magpakalago tayo sa gawain ng Diyos. Magpakalago tayo kay Kristo sa mahal na Panginoon. Amen. Mga mahal, hindi ibig sabihin marami ng mga lindol ngayon. Mga mahal, doon ka na lang sa loob ng kwarto, mga kapatid ko. Wala ka nang gagawin. Mga mahal, hindi po, mga kapatid. Meron po tayong gagawin. Ayusin natin yung ating paglilingkod sa dakilang Diyos, unang-una. Amen? Tulungan nawa tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo po'y maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kumilos na po tayo para sa ating kaligtasan. Amen? At itaas natin yung antas, mga minamahal, ng ating paglilingkod. Ibig sabihin, itaas natin yung standard ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung dati-rati, tayo po'y palamig-lamig, mga mahal, pasimple-simple lang maglingkod, mga kapatid ko, ngayon, malapit na babalik ang mahal na Panginoon. Amen? Magsilago tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos. Iyan po ang ating pag-aaralan ngayon, mga mahal. Tularan daw po natin yung mga sanggol. Sabi ng Peter chapter 2 verse 2. Tularan natin yung mga sanggol, mga minamahal ko, na wala silang ibang hinahanap kundi gatas. Ganon din ang Kristiyano. Ganon din dapat ang mananampalataya, mga minamahal. Sa panahon katulad nito, mga kapatid, dapat, mga minamahal, hanapin natin ang ating mahal na Panginoon. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. Hanapin natin, mga minamahal, yung mga Word of God, mga kapatid ko, na magpapalusog ng ating mga kaluluwa. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya yung ating nabasa kanina, sabi rito, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. May gagawin tayo. Amen? Mga minamahal, sabi ng Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, mga kapatid, kung dati-rate, tayo po ang inuunawa ng dakilang Diyos sa ating kakulangan. Inuunawa tayo ng dakilang Diyos sa ating mga kahinaan. Sa mga sandaling ito, mga minamahal, unawain naman natin kung anong kalooban ng dakilang Diyos. Amen ba? Basahin po natin Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 17, mga giingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Ayun, mahal. Redeeming the time, sabi ng English, mga kapatid. Because the days are evil. Ang panahon ay pasama na pasama. Ayun, mahal. Nandito na po tayo ngayon sa end time, mga kapatid. Segundo na lang sa harap ng mahal na Panginoon. Ayun, mahal. Babalik na siya, mga kapatid ko. Malapit na. Amen po. Eh sabi ng 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Mga mahal, itatanong ko po, mga kapatid, ano po ba ngayon ang ating mga tungkulin sa loob ng church ng mahal na Panginoon? Ano po yung
alam natin, mga mahal, na doon tayo tinawag ng dakilang Diyos na buhay. Meron ba tayong bahagi sa body of Christ? Meron ba tayong tungkulin, mga mahal, sa loob ng body of Christ, mga kapatid? Amen? Praise the Lord. Dapat, mga minamahal, siya sa atin natin, dapat alamin natin, mga kapatid. Kung hindi ka pa nakakagawa, mga minamahal, sa body of Christ, mga kapatid ko, tuklasin mo na. Alamin mo na, mga minamahal, Lord Jesus, saan po ako magagamit? Saan niyo ako pwedeng gamitin, mahal na Panginoon? Amen? Mga minamahal, sabi rito, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayong lubos kung paano kayong lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, mga minamahal. Unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, napakahalaga po nito. Lumakad tayo sa dakilang Diyos natin. Lumakad tayo, mga minamahal, sa paanan ng ating dakilang Diyos. At sa paglakad po natin sa dakilang Diyos, mga minamahal, nag-aaral po tayo. Amen po ba? Nag-aaral tayo ng Word of God, mga minamahal ko. Hanggang sa tayo po'y ating mapalugdan siya, mga kapatid. Inaaralan natin ang Word of God. Ilan dito sa inyong may sariling Bible? Ilan sa atin ay may sariling ballpen at notebook, mga minamahal? Amen. Praise the Lord. Hindi pwede, mga kapatid, na pagdalo natin sa gawain ng mahal na Panginoon, makikinig ka lang, mga minamahal, wala kang gagawin. Alam niyo, mga kapatid, ang diablo po, siya'y magnanakaw. Ninanakaw niya yung Word of God sa ating mga isip, sa ating mga pusong napakinggan, mga minamahal. Kaya kinakailangan po dapat journal. Amen. Dapat, mga minamahal, sinusulat mo yan, mga kapatid. Iniingatan mo yan. Inaaral mo yan sa loob ng bahay, mga minamahal, pagkatapos natin sa pagsamba. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. At pag mga minamahal ko, inaralan mo yan, kapag mga minamahal na pag-aralan mo yan, natutunan mo yan, mga kapatid ko, mga minamahal, mangungusap naman ang Diyos sa iyo. Ipangaral mo siya. Amen? Mag-witness ka para sa Kanya. Sabi ng Acts 1:8, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me. Amen? Kayo'y magiging saksi para sa akin. Lahat magsabing amen. Tingnan niyo ang talata, mga mahal. Basahin natin. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kulihulihang hangganan ng lupa. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Saan ka makakita ngayon, mga kapatid, na kapag nag-worship, mga minamahal, kumikilos ang presensya ng ating mahal na Panginoon? Dito lang. Nag-tremble ka by the power of the Holy Spirit, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Nararamdaman mo, mga kapatid, yung kinikilabutan ka, yung matamis na presensya ng mahal na Panginoon kapag tayo sumamba. Yan po yung presence ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kumikilo siya sa ating kalagitnaan. Hindi natin siya nakikita. Amen ba? Nasabi ng pangako ng dakilang Diyos, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Mga minamahal, tatanggap tayo ng kapangyarihan, mga kapatid. Kaya huwag kang matakot sa pagpapatotoo. Huwag kang matakot, mga mahal, sa pag-share ng gospel sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapitbahay, mga mahal. Amen po ba, mga kapatid? Dalhin natin sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Mga mahal, yung ating mga baguhan narito, mga kapatid, kasama natin ngayon. Nakita nila kung bakit sila nagpapatuloy ngayon. Bakit sila nagpapatuloy sa pagsamba, mga minamahal? Sapagat nakita nila dito, mga kapatid, ang Diyos ay totoo. Mga mahal. Amen. Praise the Lord. May pakinabang. Say amen, mga mahal. Hallelujah. Kaya patuloy po kayo, mga kapatid. Lalo pa kayong magpatuloy, mga mahal. Hanggang sa lubos nating maunawaan, mga kapatid ko, ang kahalagahan po ng kaligtasan. Alam niyo, mga mahal, nabanggit ko sa inyo kanina, mga kapatid ko, lumakad tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kahit gaano kahaba yung paglakad po natin, kahit gaano kalayo yung paglalakbay natin, mga minamahal ko, nagsisimula yan sa unang hakbang ng ating paa. Amen ba? Praise the Lord. Gaano man kalayo na ang nating nalakad, mga mahal, nagsimula yung lahat ng yan sa unang hakbang ng ating paa.
Anong ibig ko sabihin, mga kapatid ko? Ganon sa mananampalataya. Ganon po sa mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung first step natin, mga mahal, tinanggap natin ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Binigay natin ang buhay natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Mga mahal, daman-daman natin ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Nagbigay tayo, nagsuko tayo ng buhay sa ating dakilang Diyos. Nabautismohan tayo sa pangalan ni Jesus, mga mahal, sa tubig. Napatawad ang ating mga kasalanan. Amen? Ano ang kasunod, mga minamahal ko? Kasunod nun, mga kapatid ko, ay buksan natin ang Biblia. Pag-aralan natin ang banal na kasulatan. Mag-aral tayo sa kanyang mga salita para lalago tayo sa pananampalataya. E sabi nga ng Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me," sabi ng mahal na Panginoon. "Magsilapit kayo sa akin, bagin mahal. Lahat kayong napapagal," sabi rito mga kapatid, "pagpapahingahin ko kayo." Tingnan niyo ang talata, bagin mahal. Basahin natin. Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30, "Magsiparito sa akin kayong lahat na nangkapapagal at nagbibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masumpungan ninyong kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Tingnan niyo mga kapatid ko. Pagpapahingahin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal, makakamtan mo yung kapahingahan, mga kapatid, ng iyong isip, ng iyong puso, kung binabasa natin ang salita ng Diyos. Amen po, mga mahal. Praise the Lord. Alam niyo, merong tatlong importanteng bagay, mga mahal, paano tayo lalago sa ating dakilang Diyos na buhay. Hearing, learning, following, mga kapatid. Yung tatlong yan. Pinaka-importante, mahalaga yan. Makikinig tayo ng Word of God, mga mahal. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God, mga mahal. Ang pananampalataya daw ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. Habang nakikinig tayo, mga minamahal, nakikinig tayo, mga kapatid ko, yung tinatanggap natin, yung naririnig natin, may mahal, gusto nating mapakinggan yung kalooban ng dakilang Diyos. Kaya tayo nakikinig, mga kapatid, para tayo po ito manggap ng impormasyon galing sa mahal na Panginoon. At yung learning naman, mga minamahal, nauunawaan muna yung bawat kahulugan, mga kapatid, ng ating nabasa at napakinggan. Amen. Naunawaan mo na, mga minamahal ko, yung mga binabasa mo sa banal na kasulatan, mga kapatid. Yung following, mga kapatid, isasagawa natin yung bawat natutunan natin. Mga mahal, sinasagawa na natin, pinapamuhay na natin yung ating natutunan, mga kapatid, mula sa banal na kasulatan. Amen. Amen. Mga mahal, natuto na ba tayo, mga kapatid? Yan ang tanong. Alam niyo, mga mahal, hindi ka pwedeng magpatotoo, mga kapatid ko, sa iyong kapitbahay hanggat hindi, mga minamahal, natatanggap natin. Hanggat hindi natin natatanggap, mga mahal, yung totoong pagbabago sa buhay. Makakamtan lang natin yung totoong pagbabago sa buhay, mga mahal, kung tayo po'y magbababad, mga mahal, sa pagbabasa ng Biblia. Pakikinig ng Word of God. Amen? Amen? Mga mahal? Yan ang unang-unang himala, mga kapatid, na ating matatanggap sa mahal na Panginoon. Yung binago na ba ang buhay natin? Praise the Lord. Kaya sinabi ko po sa inyo, may mahal, nakaraang mga gawain. Kung wala kang patotoo, may mahal, hindi ka akit sa langit. Anong ibig sabihin yan, may mahal? Unang patotoo, mga mahal, na makakamtan mo, binago ka na ba ni Kristo? Amen ba? Binasa na ba natin ang Biblia? Nakinig na ba tayo ng Word of God sa pulpitong ito, may mahal? Inunawa na ba natin, mga kapatid? Pinamuhay na ba natin ang salita ng Diyos? Yan ang unang himala. Amen ba? Sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen, mahal. Kung sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay, makasalanang buhay, ay mapapawi ito at papalitan ng bagong buhay. Amen ba? Yan ang tunay na himala. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Kaya bilang mga manlalakbay sa lupang ito, mga mahal, we are in a journey, mga kapatid. Lahat tayo naglalakbay lamang sa lupang ito.
Sa Philippians chapter 3, verse 13 hanggang 16, basahin natin ang talatang ito, mga mahal. Philippians chapter 3, verse 13 hanggang 16. Sundan niyo po ako, mga kapatid. Ito po sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 16. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal, ay mag-isip ng gayon, at kung ano may nangakakaiba, kayo ng iniisip, ay ipapahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Lamang ay magsilakad tayo, ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Anong kaugnayan itong talatang ito sa ating pinag-aaralan Grow in Christ, mga kapatid? May mahal, sabi ni Pablo, nililimot ko ang nakaraan at nagtutumulin ako sa hinaharap, mga kapatid. Ang meaning po ng talatang ito, nagsisikap kang lumago sa pananampalataya. Gusto mong maging malago at maging mas mapalapit sa ating dakilang Diyos ngayon at sa darating na araw kaysa kahapon. Yan ang ibig sabihin nun. Amen. Ulitin ko, mga minamahal. Ang ibig sabihin ng talatang ito, mga kapatid ko, nagsisikap kang lumago ngayon sa pananampalataya. Gusto mong maging malago at malapit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kaysa kahapon. Gusto mo ngayon maging malago sa pananampalataya? Gusto mo, mga minamahal ko, lalong mapalapit ka sa mahal na Panginoon ngayon at bukas, mga kapatid, kaysa kahapon. Yan ang sinasabi ni St. Paul. Nililimot ko ang nakaraan, sabi ni St. Paul, mga minamahal. At ako'y nagtutumulin sa hangganan. Ako'y nagtutumulin, mga minamahal. Ako'y nagsisikap, sabi ni Pablo. Ibig sabihin sa talatang ito, mga kapatid, baka sakaling maabot ko yung pinapaabot sa akin naman ni Kristo ng mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi ka dapat ma-stuck sa bagay, sa isang bagay, mga kapatid ko, na stagnan ka, mga kapatid. Kinakailangan lumago ka. Kinakailangan lumago tayo. Amen po ba? Kailangan maging productive tayo, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. I pressed on to be more like Him tomorrow. Yan ang ibig sabihin noon. Amen? Yung mga bagay na nakalipas, may mahal, kalimutan mo na yon, mga kapatid. Praise the Lord. Yun ang sinasabi ni St. Paul. So paano tayo magsisimula? Paano tayo magpapatuloy, mga minamahal ko? Amen? Paano tayo magbubunga, mga kapatid, bilang mananampalataya? Ang sabi po ng Colossians chapter 1, verse 9 and 10, mga kapatid, basahin natin ang talatang ito. Colossians chapter 1, verse 9 and 10. Sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 10. Dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng panalangin at ng paghingi na matungkol sa inyo, upang kayo puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen, mahal. Napakaganda ng talatang ito, mga kapatid. Si St. Paul, mga mahal, ay kung ano ang kanyang pangangalaga sa mga kaluluwa, mga kapatid, sa panahon niya. Ganun po yung nakita nating pangangalaga ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mga mahal. Sabi ni St. Paul, dahil dito kami na may mula ng araw na aming marinig ito'y hindi kami nagsitigil ng pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban. Puspusin ng kanyang kaalaman ng kanyang kalooban. Mga mahal. Sa buong karunungan, pagkaunawa ayon sa Espiritu. At sabi rito, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya, mga kapatid. Amen. Magsipamunga ng bawat gawang mabuti, sabi rito, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Praise the Lord. Mga minamahal, ano yung mga hakbang tungo po sa paglago, mga kapatid? Nakikinig po ba kayo, mga minamahal? Praise God.
Para hindi po laging takot, mga mahal, ang ating mga puso sa mga nangyayari ngayon sa ating panahon. Lagi tayong ninenervyos. Mga mahal, nag-preach lang ako mga kapatid ng about lindol, mga kapatid ng Friday. At nalaman ko mga mahal, may mga kwento-kwentuhan ng mga kapatid na paano na kaya yan? Paano kaya kung abutan tayo ng lindol? Ano kaya mangyari? Ano kaya gagawin natin? Mga mahal, natatakot na tayo mga kapatid. Hindi tayo dapat matakot. Para mawala yung takot na yan, mga mahal, alamin natin kung paano tayo lubos na makapagpapalugod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Samantalang takot na takot, mga mahal, ang mga walang Kristo sa puso at ayaw maglingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo naman, masayang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga mahal. Amen po ba? Mga mahal, meron akong bagay, mga kapatid ko, na natutunan dito po sa 2 Peter chapter 1, verse 4 hanggang 8, mga kapatid. Yung mga hakbang po tungo sa paglago, mga kapatid ko, sundan niyo po ako, maganda po ito. 2 Peter chapter 1, verse 4 hanggang 8. Ito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 8. Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukan na sa salibutan dahil sa masamang pita. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay ipinamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman at sa kaalaman ay ang pagpipigil at sa pagpipigil ay ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang kabanalan at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa iyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pabayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kung nasa inyo mga bagay na ito at sumasagana, ibig sabihin hindi po stagnant. Mahal, nagbubunga ng nagbubunga, mga kapatid. Sapagkat kung nasa inyo mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Isa po sa tanda, mga mahal, na lumalago ka, ay masipag ka sa spiritual. Amen? Meron kang laging bago ng bago, mga mahal, na gustong gawin para sa mahal na Panginoon. Sa bawat araw, mga mahal, bawat pagising sa umaga, may idea ka, mga kapatid. Ano pa ang ating magagawa sa gawain ng mahal na Panginoon? Yan ang makikita natin, sign na nagbubunga ang Kristiyano. Nakikinig po ba kayo, mga mahal? Unang mga kapatid ko, dito po yung nabasa natin, mga mahal, pagkatapos nating mabautismuhan, pagkatapos nating mga minamahal ko, mapatawad sa kasalanan, at tayo po'y dumadalo na sa gawain ng mahal na Panginoon, nakikinig na ng Word of God, may mahal. Nag-aaral na ng salita ng Diyos. Tutubo ang iyong pananampalataya. Number 1, pananampalataya. Hindi pa natatapos dyan, mga mahal. Pag meron ka ng pananampalataya, mga kapatid ko, kailangan matuto ka sa Word of God, mga mahal. Pangalawa po, mga kapatid, step, kagalingan. Habang mayroon kang pananampalataya at nakikinig ng Word of God, dumadalo, may mahal, nagtataka ka na, mga kapatid, dahil humuhusay ka na, may mahal. Ang husay mo ng mga kapatid ko sa Word of God. Pero hindi ikaw yon. Dakilang Diyos ang nagbigay sa iyo nun. Amen. Nagbunga na, may mahal, sa second step na yon, mga kapatid ko. Hallelujah. Pangatlo, mga kapatid ko, kaalaman. Kaalaman po sa Word of God. Itatak ng dakilang Diyos sa iyong puso yan. Kung ito po'y mga minamahal, ilalagay natin sa puso at hindi lamang sa isip. Amen ba? At sunod, mga minamahal, step, magre-resulta yan ng pagpipigil. Dati barumbado ka. Dati, mga minamahal, mainitin ang ulo natin. Pero, mga kapatid ko, nung nagkaroon ka ng pananampalataya, mga kapatid, at nagbunga ito ng kagalingan, pagkatapos nagbunga ng kaalaman, mga minamahal ko, magtataka ka, bakit nakakapagpigil ka na? Bakit pasensyoso ka na? Nakikinig po kayo? Mga minamahal.
Yan ang mga steps, mga kapatid, paano tayo lalago sa pananampalataya kay Kristo. Pag may pagpipigil ka na, mga minamahal, patuloy ka pa rin, mga kapatid, sa iyong pagsamba, paglilingkod. May pagpipigil ka na, mga minamahal. Dati, pag uwi mo sa iyong bahay, wala pong pagkain yung mga kaldero, mga minamahal, hinahagis mo yan. Amen ba? Mainit talagang ulo natin, mga minamahal. Gusto mong manakit, mga kapatid. Pero, mga minamahal, nagtataka ka, nagpipigil ka na. Pag may pagpipigil ka na, mga minamahal, susunod yan, ang resulta, mga kapatid ko, magbubunga pa yan. Ang bunga naman yan, pagtitiis naman. Nagtitiis ka. May pagsubok o wala, mga minamahal, nandito ka sa gawain ng mahal ng Panginoon. Mga minamahal. Amen? Matsaga ka, mga kapatid, nagtitiis ka. Amen? Praise the Lord. Kahit umuulan, mga minamahal, kahit bumabagyo, nandito ka sa gawain. Magtiis lang tayo, magsamba tayo sa mahal ng Panginoon. Pwede mahal, bunga pala yan. Bunga pala ng paglago yun eh. Amen po? Pwede mahal, hindi pwede mga, ang bihira naman, bula na ako'y mag-Jesus Miracle Crusade. Ganito na ang buhay ko. Naghirap yata ako lalo. Pwede mahal, hindi po ganon, mga kapatid. Kinakailangan alamin natin, mga mahal, ang bawat step, mga kapatid. Hindi mo alam, mga mahal, malago ka na kay Kristo. Hindi mo alam, malayo na ang nararating mo. Amen ba? Praise the Lord. Pag may pagtitiis ka na, mga inmahal, magre-resulta naman ito, mga kapatid, ng kabanalan. Hindi lang pananamit na mahaba, ho? Hindi lang buhok na mahaba. Hindi lang pananamit na mahaba, mga inmahal, hindi lang. Ang sinasabing kabanalan dito, mga kapatid, unang-una sa loob, sa puso. Amen? Sa puso, mga inmahal. Nagre-reflect na lang yon, mga kapatid, sa ating panlabas. Amen po ba? Pag hindi po matiis mo ito, haba-haba naman ang palda ko. Ayoko nito, mainit. Mahal. Yun ang laman ng puso kasi natin. Hindi pa tayo na-purify, mahal. Amen. Pero pag nagbunga na, mga kapatid, yung ating pong paglilingkod, may pagtitiis ka na, mahal. Kasunod nun, kabanalan na, mga kapatid ko. Naku, kahit nasa trabaho ka, mahal, magpapalda ka pa rin. Amen po. Meron tayong kapatiran, may mahal, nagtatrabaho siya sa Metro Manila. Siya po'y Metro Aid, mga kapatid. Alam niyo, Metro Aid, mga minamahal, alam niyo mga uniform nila, mga kapatid ko. Nakapantalon, may mahal. Pero siya, mga kapatid, nanalangin talaga ng husto. Malago na siya kay Kristo na mahal Panginoon, may mahal. Nanalangin ng husto, mga kapatid. Alam niyo, mga mahal, nahipo, mga kapatid ko, yung kanilang boss, mga kapatid. Sa buong Metro Manila, siya lang ang nakapalda na nagwawali sa kalsada. Amen po. Hallelujah. Pagkatapos ng kabanalan, mga minamahal, ito na po ang kasunod. Magbubunga naman niya ng mabuting kalooban sa kapatid. Hindi na po yung pagmamahal natin, hindi lang sa pamilya natin. Yung minsan, mga minamahal, ang tao, mga kapatid, kung pagmamahal mo na sa pamilya mo lang, wala kang pagmamahal sa labas ng bahay mo. Bahala sila dyan. Pero mga kapatid, kapag ang mahal na Panginoon pala nasa puso mo na, nagbunga ito, mga minamahal, mabuti na ang kalooban mo. Amen ba? Kaya minsan, mga minamahal, ako'y nanonood sa YouTube, mga kapatid. Napapanood ko po yung mga batang, may mga taning na ang buhay. Yung mga umiiyak sila, mga minamahal ko, na hinahanap nila yung mama nila, yung papa nila, sapagkat may taning na ang buhay nila. Alam nyo, hindi ko mapigil talagang humagulgol sa aking kwarto. Ngayon, mahal, awang-awa ako, mga kapatid. Kaya, sinasara ko na lang, ngayon, mahal. Ayoko nang makita. Sapagkat, ngayon, mahal, talagang nakakaawa sila, mga kapatid. Mahabag ka na sa iyong kapwa, ngayon, mahal. Mabuti na ang iyong kalooban. Nandun na po yung katapatan mo sa mga kapatiran. Ngayon, mahal, kapag mabuti ang kalooban mo, mga kapatid ko, may katapatan ka na sa mga kapatiran natin, ngayon, mahal, sa ating mahal na Panginoon. Nandun na po yung pagkakaunawaan natin sa isa't isa. Lahat magsabing amen. Nandun na po yung pagtutulungan natin bilang mananampalataya sa loob ng church. Mga mahal, nagtutulungan tayo sa pagpapalago sa gawain ng mahal na Panginoon. Mabuti na ang iyong kalooban. So kung mayroon ka ng mabuting kalooban, mga minamahal, ito na po, mga kapatid, ang pangwalo. Love. Pag-ibig. Minsan, mga minamahal, sabi nung isa, grabe naman si Brother Nilo, nangangaral ng pag-ibig, natitisod naman ako, hindi ako pinapansin. Amen?
Alam niyo mga mahal, ang pag-ibig mga kapatid ko, yung divine love na sinasabi. Basahin nga po natin ang pag-ibig. Alam niyo mga mahal, nakita ko sa ating beloved honorable pastor ang totoong pag-ibig. Ang totoong pag-ibig ay gigising ka ng madaling araw para manalangin sa kapatiran. Yan ang pag-ibig. Amen ba? Yung mag-aayuno ka, mga minamahal, ng taglimang araw, mga kapatid, 6 na araw, 7 araw, alang-alang sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan ang totoong pag-ibig. Amen? Pero hindi ka lang nabati, mga minamahal ko, sabihin mo hindi walang pag-ibig minamahal, nagkakamali po kayo doon. Baka hindi ko lang suot yung salamin ko. Amen po? Palakpakan nga po natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang pag-ibig, mga kapatid, nandito, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang 8. Mga minamahal, tingnan natin. Beloved Brother Tan, ating beloved Elder. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 13, versikulo 4 hanggang 8. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nagugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi pilumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawala. Lahat magsabing praise the Lord po, mga minamahal. Hallelujah. Itong pag-ibig, mga kapatid, mapagpahinuhod daw, mga minamahal. Magandang loob, hindi na naghili, hindi po siloso, hindi po mainggitin, mga minamahal, ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi niya tinataas ang kanyang sarili, mga minamahal, hindi mapagpalalo, hindi mayabang. Yan ang totoong pag-ibig. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Amen. Praise the Lord. Hindi hinahanap ang kanyang sarili, mga mahal. Hindi nayayamot. Hindi laging mainitin ang ulo, mga kapatid. Yan ang pag-ibig. Hindi inaaluman ang masama, mga mahal. Hindi nagagalak sa kalikuan. Oh? Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Kapag mayroong paglabag, pagsalangsang, mga mahal, na nakikita niya, mga kapatid, hindi siya natutuwa. Nalulungkot siya, nalulumbay siya, mga kapatid. Yan ang may pag-ibig, mga mahal, sa ating dakilang Diyos. Nakikigalak ka raw sa katotohanan. Lahat ay binabata, mga mahal. Lahat ay nagpapasensya siya, mga kapatid ko. Lahat po ay inuunawa niya, mga kapatid. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Binabata ang lahat, mga mahal. Mga kapatid, pinapasa niya ang lahat, mga mahal. Lahat ay pinaniniwalaan. Believe all things. Anong ibig sabihin nun, mga mahal? Pinaniniwalaan mo lahat ng naririnig mo sa pulpitong ito. Dito lang. Amen. Believe all things. Yan ang ibig sabihin nun. Kung ano yung tinanggap nating katuruan mula sa ating beloved parents in the Lord, mga mahal, doon lang tayo, mga kapatid. Wala na tayong paniniwalaang ibang pananampalataya. Amen po. Praise the Lord, mga mahal. Lahat pinaniniwalaan, lahat inaasahan. Punong-puno ka ng pag-asa, hope, mga minamahal. Lagi kang positive, mga kapatid ko. Hindi ka negative, mga kapatid. Yan ibig sabihin niya. Lahat inaasahan. Lahat ay tinitiis, mga minamahal. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, kahit daw mga hula, kahit na mga mahusay na pangangaral, kahit na mga speaking in tongue, kahit na po mga minamahal, yung mga revelation, mga kapatid ko, yung mga wisdom, mga kapatid, mga walang lahat yan, mga minamahal, titigil lahat. Kaalaman lahat mawala, pero mananatili ay pag-ibig. Amen ba? Kaya lahat ng anak ng Diyos dapat nagmamahalan. Amen? Kaya sikapin nating lahat, mga minamahal, na tayo po'y maging katulad, mga kapatid ko, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo, mga kapatid, tayo po'y umaasa lamang sa habag at biyaya ng mahal na Panginoon. Sa Kanya pong kahabagan, mga minamahal, na naway tulungan tayo ng mahal na Panginoon. Darating ang araw na tayo po'y maging katulad ng dakilang Diyos natin, like Christ. Amen? Praise the Lord. Sabi nga ng John chapter 13 verse 15, "For I have given you an example
that you should do as I have done to you. O yun, mahal. Nagbigay ako ng halimbawa sa inyo, example, mga kapatid, para gawin ninyo kung ano yung ginawa ko sa inyo. Mga mahal. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Kinakailangan maging example tayo, mga minamahal. Kinakailangan pagmulan po tayo, mga kapatid ko, ng pagpapala para sa iba. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo kung hindi tayo binigyan ng dakilang Diyos ng beloved, honorable pastor natin, na mula sa puso ng ating mahal na Panginoon, mga mahal, na ang tanging ginagawa, mga kapatid, ay manalangin, mag-ayuno, mga mahal. Pagtiyagaan tayo, pangaralan, mga kapatid, ng Word of God. Ipaunawa sa atin ang salita ng mahal na Panginoon. Alam niyo, kung wala tayong beloved, honorable pastor, hindi tayo makapaglilingkod sa dakilang Diyos na nakalulugod sa mahal na Panginoon. Sana wala tayo ngayon sa ating mga posisyon. Wala sana tayo ngayon, may mahal, sa ating mga kinalalagyan. Amen ba? May mahal. At, mga kapatid, dadagdag ko lang, kung hindi tayo makikinig at susunod, mga mahal, sa mga preachers na natuto, mga minamahal, sa matyagang pagtuturo, pangangaral ng ating beloved, honorable pastor. Mga kapatid, yung mga preacher na tinuruan ng ating beloved, honorable pastor, pag hindi tayo naniwala sa kanila, hindi tayo lalago, mga mahal, lalong hindi tayo makakarating sa langit. Amen? Yan ang totoo niyan, mga mahal. Bakit, mga kapatid? Nasa Bible ba yan? Kapag hindi ka naniwala sa preacher, hindi ka kakasya langit, mga mahal? Sa mga wide reader, mga kapatid, Luke chapter 16. Di ba, mga mahal, yung mayaman nasa impyerno? Humihiling siya, mga kapatid ko, na magdala ng himala sa lupa sapagkat mayroon siyang 5 kapatid sa lupang masasamang katulad niya para hindi makarating sa langit sa impyerno, mga mahal. Para at least, mga kapatid, makapaglingkod sa mahal ng Panginoon. Ano sabi ni Abraham, mga mahal? Nandun ang mga propeta. Nandyan si Moses. Hayaang pakinggan sila. Sapagkat kung hindi sila sasampalataya, kahit makita nilang himala, hindi sila maligtas. O mahal. Amen. So mga kapatid, ang susi pala, o mahal, ay nasa mga ngaral. Mga kapatid ko. Ang susi pala, mga kapatid, kung magpapatuloy ka sa itinuro ng ating beloved parents in the Lord. Amen ba? Sapagkat dito natin natanggap yung Holy Spirit. Dito tayo na-baptize ng Holy Spirit. Dito natin natanggap, mga mahal, ang masaganang pamumuhay. Pinagpalang buhay. Lahat magsabing amen. Nasabi ng Bible, mga mahal, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, sabi ni Abraham, mga kapatid ko, nandun si Moses, nandun ang mga propeta, hayaang pakinggan siya. Ibig sabihin, mga preacher yan. Mga ngaral yan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may 3 bagay, mga mahal, na gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid ko. Para malaman ng dakilang Diyos kung nais mo talagang lumago sa paglilingkod sa Kanya. Meron pong 3 bagay na hinahanap ng dakilang Diyos, mga mahal, na para makita niyang makumbinsi siya, mga mahal, na gusto mong lumago sa paglilingkod sa Kanya. Una po yung interest. Interest, mga minamahal, sa gawain ng dakilang Diyos. Interest sa kaligtasan. Interest, mga minamahal ko, na gamitin ka ng mahal na Panginoon. Pangalawa po ay desire. Kung meron kang desire sa iyong puso, mga minamahal, na luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong buhay, mga kapatid. Yan ang hinahanap ng dakilang Diyos. Sabi nga ng ating mga minamahal ng banal na kasulatan, Psalms 37, Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Commit thy ways, sabi ng verse 5. Commit thy ways unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Magpakaligaya ka sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Yan ang gusto niya. Pangatlo po, gustong makita ng dakilang Diyos sa atin yung participation. Yung partisipasyon. Pakikibahagi mo sa gawain ba? Alam po ninyo, mga mahal, alam ba ninyo ang dakilang Diyos ay galit sa mga hindi nagmamalasakit sa kanyang gawain? Amen? Tingnan nga natin, may mahal ang talatang ito, 2 Chronicle, chapter 29, verse 11, mga kapatid. Dito po sa katangay kalawang mga kronika, kapitulo 29, versikulo 11. Mga anak,
mga anak ko, huwag kayong magpabaya sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa Kaniya, at kayo'y maging Kaniyang mga tagapangasiwa at magsunog kayo ng kamangyan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Anong sabi rito? Mga anak ko, huwag kayong magpabaya. Sabi ng talatang ito, mga anak ko, huwag kayong magpabaya. Napakalinaw naman. Pain mahal. Baka sabihin natin, parabola ang talatang ito. Pain mahal ko. Sabi mismo, mga mahal ng talatang ito, mga anak ko, huwag kayong magpabaya. Bakit ayaw ng dakilang Diyos na tayo po'y magpabaya, mga kapatid ko? Sapagkat ang sabi ng susunod nating nabasa, pain mahal, sapagkat pinili kayo ng Panginoon. Amen? Pinili kayo ng Panginoon. Kaya tayo ng mga naririto, mga minamahal, hindi tao ang tumawag sa atin. Hindi tao ang pumili sa atin. Dakilang Diyos ang pumili sa atin. Amen? Praise the Lord. Minamahal. Dakilang Diyos ang pumili sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Kaya mga kapatid, interest, yung desire at yung partisipasyon. Nagsisimula po ito, mga mahal, tatlong ito. Obedience to God. Pagsunod, mga mahal, yan ang susi. Kapag walang pagsunod, mga mahal, ito ang resulta. 2 Timothy chapter 3, verse 7. Kapag walang pagsunod, hindi tayo lalago bilang mananampalataya kay Kristo sa mahal na Panginoon. Sa aklat ng kalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 7, na laging magsipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan, mga mahal ang resulta. Kapag walang pagsunod, mga minamahal, aral ng aral, mga kapatid ko. Pero hindi nakakarating, mga mahal, sa katotohanan. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth, mga kapatid ko. So the more we learn of God's will, the more excited we will become, mga kapatid ko. Napakaganda niyan. Kung excited ka lagi, mga minamahal, hanapin mo siya, mga kapatid. Grabe, mga mahal. Siya na po mismo, mga kapatid, ang tutulong sa iyo. Siya na mismo lalapit sa iyo. Mga minamahal, hindi ka na mahihirapan. Amen? Ipapadama niya sa iyo, mga mahal, yung kagalakan. Nasabi nga ng ating beloved parents in the Lord, mga mahal, yung unspeakable joy and full of glory, mga mahal. Yan ang mararamdaman natin, mga kapatid, kapag napalugdan natin siya. Pero kapag nineglect natin, mga mahal, kapag tayo po'y nagpapabaya, mga kapatid ko, mga mahal, hindi tayo sumusunod, ito ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Paulit-ulit tayong tuturuan. Hindi ka lumalago eh. Mga mahal, lagi tayong tuturuan. Lagi tayong elementary. Mga mahal. 10 years, 15 years, 20 years na tayo sa paglilingkod, elementary ka pa rin. Bakit? Wala kasing pagsunod eh. Tingnan niyo po, mga mahal, ang Hebreo chapter 5, verse 12. Malapit na tayo magtapos. Hebreo chapter 12, verse 12. Dito po sa katang Hebreo, Kapitulo 5, versikulo 12. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro, dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan, ninuman, na mga unang simulain ng aral ng Diyos, at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kung dapat, mga minamahal, sabi ni St. Paul, nararapat lang na maging guro na kayo, sabi niya. Sapagkat matatagal na kayo. Dahil sa kaluwatan, sabi niya, matatagal na kayo, sabi niya rito. Pero muli kayong bumabalik. Muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng simulaing aral ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Tingnan nyo. Ano ba yung ating tinatalakay? Grow in Christ. Amen. Magsilago tayo sa mahal na Panginoon. Ano mga minamahalang dahilan kung bakit hindi lumalago ang mananampalataya, mga kapatid? Bumila na ng taon, mga minamahal, hindi lumalago, mga kapatid ko. Dahil sa hindi po pagsunod. Amen ba? Dahil di pagsunod, mga minamahal, hindi natin nararamdaman, mga kapatid ko, yung nais makita ng dakilang Diyos sa atin. Yung interest, yung desire, at yung participation. Wala tayong bahala, mga minamahal, sa gawain, mga kapatid. Wala. Bahala kayo dyan. Basta ako, sasamba ako.
Tapos uuwi na ako. Bahala kayo dyan. Bakit? Una, walang pagsunod. Tapos wala yung tatlong ito. Interest. Wala kang interest magamit ng Diyos. Wala kang desire, may mahal, gawin ang kalooban. Baki-isa, mga kapatid ko, sa mga project ng church. Mga kapatid ko, wala tayong partisipasyon. Hindi tayo nakikiisa. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lumalago. Amen po. Kaya ngayon, mahal, sa mga pangyayari ngayon, mga kapatid, sa ating panahon, ito po'y wake-up call ng ating dakilang Diyos. Hindi naman po sa mga unbeliever, ngayon, mahal, itong mga lindol na ito, mga kapatid, para din po ito sa mga mananampalataya. Amen? Para examinin natin, may mahal, sa ating mga sarili, mga kapatid. Nasaan na ba ako? Ano ba ang kalagayan ko ngayon sa mahal na Panginoon? Ako ba'y gumaganap pa ng aking tungkulin sa mahal na Panginoon? Yung pagkatawag ba sa akin bilang mga awit? Yung pagkatawag ba sa akin bilang manunugtog? Hanggang ngayon ba ginagampanan ko? Amen ba? Examine yourself, sabi ni Paul. Mahal. Praise the Lord. We are in the last days, mga kapatid. Last minute. Nasa huling panahon na po tayo. Mahal. I-offer natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Amen. Pwede nating palakpakan ng mahal na Panginoon. Mahal. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Mahal, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Lord, I offer my life to you. Nagaganap na at nagaganap na. Dumadami ng lindol. Dumadami na yung mga lindol, mga mahal. Kung titingnan mo ang balita. Wala na ipang gagawin, mga mahal, kundi ialay natin ang buhay natin ngayon. Buksan natin ating puso. Joy and the pain I'm making in yours. Lord, I offer my life to you. Umawi tayong lahat. Everything I've been through, used it for your glory. Lord, I offer my best to you, lifting my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, is it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, is it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you.
minsan pa sa first stanza. Napakagandang awitin, may mahal. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my unclaimed, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Minsan na lamang. Lord, I offer my life to you. Hallelujah. Everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes, Lord God. Lord, I offer my life to you. Isang awitin, mga minamahal, na dapat sa araw-araw po iniaalay natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Kahit gaano na tayo katagal sa church, bawat gising sa umaga, mga mahal, dapat inaalay natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Yan ang nais ng dakilang Diyos natin. Mga mahal, hindi lang ito para sa mga unbeliever, mga mahal, kundi sa ating lahat, mga kapatid. Para makatiyak po tayo, pagdating ng rapture, mga mahal, anytime now, makasama tayo, mga kapatid. Mga mahal, lagi mong iugnay ang isip at puso mo sa mahal ng Panginoon. 24/7, kung maaari. Hallelujah. Walang ibang mahalaga sa buhay ng tao ngayon kundi ang kaligtasan, mga mahal. Parami ng parami ang mga lindol, mga kapatid. Hanggang ngayon, nakakabasa po ako, mga mahal, ng mga province na tinatamaan na rin ng lindol. Napakadelikado, mga mahal. E magdalanginan po tayo, mga kapatid. Manatili kayo, mga mahal, sa pag-aaral ng Word of God. Manatili po kayong makikinig, mga mahal, sa church. Ganito. Hanggang sa tayo palaguin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dadalhin ang dakilang Diyos ng church, mga mahal, without blemish, without wrinkle, spotless church. Yan ang dadalhin ng dakilang Diyos sa langit. Kapag dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, may pagkukulang ka, patawarin ng dakilang Diyos yan.
Nasa 1 John chapter 1 verse 7. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from our sins. Pag kumilos ang presence ng mahal na Panginoon, lahat tayo pinatawad ng dakilang Diyos. Lahat tayo malinis na, mga mahal. Amen. Pag tayo naghiwa-hiwalay muli, nag-uwian, mga mahal, nandun na naman ang mga pagkukulang, pagkakamali, mga mahal. Kinakailangan mo ulit dumalo. Kinakailangan mo na naman dumalo, mga mahal, para muli kang luminis, mga kapatid. Hallelujah. Ganyan kahalaga ang pagsamba. Hallelujah. At para hindi na babalik ang mga sakit na pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga mahal, hindi na babalik ang kahirapan sa buhay, huwag ka na mag-absent, mga kapatid ko. Tuloy-tuloy ka na, mga mahal. Nandito ang Diyos. Kaya madalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Sa ating mga pangangailangan, mga kapatid, purihin ang ating dakilang Diyos. Sama-sama tayong dumalangin sa ating mahal na Panginoon, mga mahal. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay. Mga kapatid, sa inyong personal devotion, sa inyong mga tahanan, isama niyong idalangin, mga mahal, ang inyong mga bangangaral, mga kapatid. Panghawakan kami ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon o Diyos, sa iyong gintong mga salita, Ama. Mahal na Panginoon na aming pinag-aralan sa araw na ito. At sa pamunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos na rito ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Mahal na Panginoon, anuman ang kanilang kahilingan, karaingan, prayer request, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, abutin mo sila, Amang Banal. Mahal na Panginoon, nakita mo po, O Diyos, ang kanilang maghapong narito, Amang Banal, sumasamba sa iyo, mahal na Panginoon. Nagpupuri sa iyong pangalan. Dakilang Diyos, hindi alintana ang gutom, mahal na Panginoon o Diyos. Ang masamba ka lamang, mahal na Panginoon, sa buong maghapong ito. Amang Banal, dakilang Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon o Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala at pagkakamali. O Diyos, mahal na Panginoon, Lord God. Dinggin mo ka ng mga dalangin sa makapangyarihang pangalan na Jesus, aming dalangin ang lahat ng ito. Amen and amen. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay patong sa parte ng ating karamdaman kung meron man. May mahal, anumang karamdaman, mga kapatid ko, hallelujah. Mahal, may mga problema, kahirapan, mga mahal, taas ang dalawang kamay, in the name of Jesus. Hallelujah. I-cast out natin in the name of Jesus. Hallelujah. Sa mga sandaling ito, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng karamdaman sa mga anak ng Diyos, be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Be healed right now in Jesus' name. Sickness is in Jesus' name. Goiter, asthma, TB, diabetes, anumang bukol, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Arthritis, rheumatism, hallelujah, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Cancer, leukemia, TB, diabetes, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Problems be solved. Vices be gone. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bless them, Lord. Make them strong, God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin, mahal na Panginoon, mahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Bilang pananampalataya, mahal, taas natin ang ating mga kamay. At tayo po'y tatalon, mahal, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Nasa Bible po yan, pagtalon, mahal. Nasa Bible yan, mga kapatid ko. Sa Lucas, mga kapatid. Kapag nakita niyo mga bagay na ito, mahal, malapit ang kaligtasan, magsitalon kayo sa tuwa, sabi ng Bible, mga kapatid ko. So mga kapatid, taas ang dalawang kamay. 3 beses po mula sa puso, mahal, sigaw, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord, jump. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord. Hallelujah, glory to God, mahal.